umpisa. Sino ating kinastan? Magandang araw, Ginang Vivian Arreglo. Ako nga po pala si Binibining Emerald R. Arrojado. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa advokasiyang pangwika o pagpapahalaga at pagtataguyod ng sariling wika, lalo na ang wikang Filipino. Unang tanong, ano nga ba ang advokasiyang pangwika? Ang advokasiyang pangwika ay ang pagsuporta at pagmamahal sa sariling wika. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito kasi sa wikang Filipino natin na ipapakita kung sino tayo bilang mga Pilipino at na ipapakita nito ang kultura, tradisyon at pag-iisip o paraan ng pag-iisip. Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang wikang Filipino? Mahalaga ang wikang Filipino dahil ginagamit natin ito sa pang-araw-araw, sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, at lalo na sa paaralan kasi naintindihan natin ang mga leksyon. Kahalagahan ng wikang Pilipino. Gaya nga ng sinabi ko kanina, napakahalaga ng wika sapagkat ito ang nagbibigay buhay, diwa at nagpapakilala sa bansa. Ito ang sumasalahinin sa kultura, kaugalian, paniniwala o kaalaman at karunungan ng mga mamayang Pilipino. Ang wikang Pilipino din ang dahilan kung bakit nagbubuklod-buklod tayong mga Pilipino at kung bakit tayo ang nagkakaunawaan. Ito ay instrumento sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan at ang wikang Pilipino ang pangunahing pinakamalawak na simbolong gawain pang tao. Bilang isang Pilipino, nagpapakita sa kahalagahan ng Pilipino ng disiplina at wika ng edukasyon sa pamagitan ng paggamit bilang instrumento ng komunikasyon, manaliksik tungkol sa wikang Pilipino, pagmamalaki sa wikang kasagisnan o kinalakihan. Huwag nating kalimutan na tangkilikin at pagyamanin ang mga ating sariling wikang Pilipino. Pag ginagamit natin ang wikang Filipino, mas nagiging malapit tayo sa isa't isa at mas naipapakita natin ang pagpapahalaga o pagmamahal sa bayan. Pangatlong tanong, mga problema ng wikang Filipino. Ano nga ba ang problema ng mga wikang Filipino? Una, may mga problema tayo. Minsan nakakalimutan nating gamitin ang wikang Filipino dahil sa takot o pagtawanan tayo ng mga tao o dahil mas sanay tayo sa ibang wika. Katulad ng mga kabataan ngayon, marunong silang mag-Ingles at nakakalimutan na nila ang kung paano magsalita ng Tagalog. O kaya nangyari ito, unti-unti nating nakakalimutan ang sariling wika, kaya mahalaga ang pangalagaan natin ang wikang Filipino. Pang-apat na tanong, paano natin mapapangalagaan ang wikang Filipino? May mga simpleng paraan upang mapanatili natin ang pagpapalaganap ng wikang Filipino. Ano nga ba ito? Una, gamitin natin ang wikang Filipino sa pang-araw-araw natin na usapan. Pangalawa, magbasa tayo ng libro na puno ng mga wikang Filipino. Katulad lamang ng tula, kwento sa wikang Filipino. At pangtatlo, suportahan natin ang programa at proyekto na nagtuturo o nagpropromote ng Filipino sa ating mga paaralan o sa mga komunidad. Sa madaling salita, advokasiyang pangwika ay ang mga aktibong pagsuporta, paggamit at pagpalaganap ng sariling wika upang ito ay mapanatili ang ating kultura, pagkakilanlan at komunikasyon ng ating bansa o komunidad. Ito ay isang mahalagang hakbang para mapanatili at mapalaganap
ang wikang Filipino sa ating bansa sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng advokasiyang ito na ipapahayag ang kahalagahan ng wikang pambansa bilang simbolo ng pagkakakilanlan, kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ito rin ay susi sa pag-unlad ng komunikasyon sa iba't ibang uri ng larangan tulad ng edukasyon, negosyo, at pamahalaan. Ang advokasiyang pangwika ay naglalayong itaguyod ng tamang paggamit ng wikang Filipino upang mas manawaan at mapahalagahan ng lahat. At maiwasan ang paglimot ng sariling wika natin sa gitna ng banyagang pang-impluwensya. Sa huli, ang pagkakaroon ng malakas na advokasiyang pangwika ay nagdudulot ng mas matibay na pagkakaunawaan, pagkakaisa at pag-unlad ng bayan dahil ang wika ay pundasyon ng kulturang Pilipino at pagkakabansa. Kaya mga kaklase o kaibigan, mahalin natin ang sariling wika. Huwag tayong matakot na gamitin. Dapat natin itong ipagmalaki at ipamana sa mga sumusunod na henerasyon. Sa pamagitan ng pakikinig o pagbabasa, maipamana natin sa ating susunod na henerasyon. Yan lamang po at maraming salamat.